Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo
sa luklukan. Mayuna, good evening po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin i-welcome yung ating mga kasama sa church? Pwede po kayong kumamay ng 5 tao lang. Mga 10 tao po, kamustahin niyo po sila. Or lahat, kamustahin niyo na po lahat. Lahat ang nakikita niyo sa church, kamustahin niyo po sila. Welcome po. Welcome din po sa lahat ng nasa online. Welcome po sa ating Disciples Night Service. I-tag niyo na po inyong mga kaibigan at inyong family para po marinig nila yung mensahe sa gabing ito. Amen. Okay, hanap po kayo ng kapartner ninyo bago tayo magsimula. Hanap po kayo ng partner ninyo. One-on-one lang. One-on-one, hanap po kayo ng partner. Sige po, hindi tayo mag-i-start hanggat wala kayong partner. Hanap po kayo ng partner sa buhay. Okay, kausapin niyo po yung partner niyo at i-encourage niyo po siya. Sabihin niyo sa kanya, alam mo kapatid, basta yung word na walang imposible. Ayan, sabi mo sa kanya kung meron siyang, yung isa muna tapos yung isa. Encourage niyo po yung inyong mga kapartner na walang imposible sa Lord. Kahit mataas ang gasolina, walang imposible sa Lord. Sa mga nasa online po, pwede pong paki-comment nyo, walang imposible sa Lord. Palagay niyo po sa wala daw imposible sa Lord, makakapasok sa worship team si Joy. Hindi, nakaban ka. Okay po, tama po ba walang imposible sa Lord? Kasi alam niyo po, kaya niyang gawin lahat ng bagay, kaya niyang baguhin yung isang sitwasyon. Kung meron man po sa buhay ninyo na sitwasyon sa buhay niyo na nahihirapan kayo or feeling niyo walang chance na parang, parang ano na to, wala lang pag-asa to. Wala nang kahantungan to. Pero naniniwala po tayo na walang imposible sa Panginoon. Kasi si Lord, mahilig po siyang kumbaga sa term ng mundo, magpakitang gilas ba? Na gusto niyang makita niya yung kapangyarihan. Makita natin yung kapangyarihan niya. Di ba nga yung sa hinati niya yung dagat, di ba? Wala na talagang daan pero hinati niya yung dagat. Tapos yung sa mga disciples niya, wala silang makain. Ano ginawa ni Jesus Christ? Pinagpira-piraso yung ilang tinapay daw yon. 5. Ilan yung isda? Alam nila lahat So walang imposible kasi ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Amen po ba? Hanggang dumating sa point na pinakamatindi na si Lazaro, ang kanyang kaibigan, ay namatay. Sabi nga nung inaaral yung story. Sa tingin niyo ba excuse me, nung sigurado alam ni Jesus Christ na patay na yung niya. Pero pwede naman niyang puntahan agad, siguro. Sa tingin ko lang naman. Kasi pinaalam sa kanya na si po ay may sakit. Hindi pa naman patay, pero pinaalam na sa kanya na may sakit. Pero hindi agad nagpunta si Jesus Christ. Diba? Ang ginawa niya siguro, sige, wait ka lang. Bakit? Bakit kailangan hintayin niya ganun? Para may ipakita niya na hindi lang niya kayang magpagaling ng may sakit. Kasi parang sa araw-araw na buhay ni Jesus Christ, parang normal sa kanya yun Meron siya napapagaling dito, may napapagaling siya dito. Pero yung kay Lazaro, parang sige, ito yung time na ipakita ko yung more. Na walang imposible sa akin. Alam niyo po si Lazaro ay nilibing na. Hindi siya kasi merong ako nakitang mga pinagpipray na may sakit ngayon or patay na, nasa higaan pa. Pero si Lazaro kasi ay nilibing na nila. Natakot nga yung mga tao, teka, ba't bubuksan yun? Baka baho na yun, di ba? Ganun nga yung expectation. Ilang araw nang nakalibing yun? 3. Di ba parang nandun sa libingan, parang imposible na kasi nilagay na nila sa libingan, di ba? Parang natatakot yung mga tao. Kasi medyo 3 days na. Inisip nila, may amoy na siguro yun, medyo umano na. Pero pinakita ng Panginoong Jesus na walang imposible sa Kanya. Kung yung patay kaya niyang buhayin, what more pa yung maliit mo problema? Di ba? Kung meron tayong mga struggle sa buhay, alam niyo po, kayang baliktarin ni Lord yan. Kailangan mo lang maniwala sa Kanya. Parang feeling mo, hindi na siguro ako magkakaroon ng ganito, hindi ko na siguro may experience to. Wag nating i-end doon. Kasi pag nag-i-end tayo siguro hanggang dito na lang ako, nililimitahan natin yung kapangyarihan ng Panginoon.
Di ba nga, kaya nga yung iba, may mga kasabihan pang na pinanganak akong mahirap, ano kasunod? Mamamatay ka akong mahirap. Hindi totoo yun. Kasi kaya ka lang mamatay ng mahirap kasi wala kang tiwala sa Lord. Pero pag tayo po ay naniwala sa Panginoon, lahat ng bagay na mukhang imposible, kaya nang gawing posible. Pwede mo bang tapikin ng balikat ng katabi mo at sabi mo walang imposible sa Lord? Sabi mo, kung ano man yung iniisip mo, kayang gawin ni Lord yan. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon kasi ang title ng ating song ay Walang Imposible. Kayang-kaya ni Jesus. Sabi, pwede po pakilagay yung yung lyrics ng chorus. Ang sabi doon ay, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Sino ngayon yung medyo parang nanunungkit ka na lang ng barya ngayon sa mga sulok-sulok, di ba? Parang kinakapos ka ngayon kasi talagang hinahanap. Alam ko may barya ako doon sa sa pantalon ko, di ba? Pero alam mo yun, nandun ka na sa financial problem, pero alam niyo po, walang imposible sa Lord. Kayang-kaya kanyang pagpalain. Sabi doon, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Amen po ba? Kaya pupurihin natin si Lord. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin ipagkatiwala sa Lord ang lahat at maniwala na walang imposible sa Kanya. Hallelujah. Ang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa po walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Declare po natin sa sarili natin. Gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Sabay-sabay po nating sabihin, kayang-kaya ni Jesus. Na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Sabay-sabay po nating sabihin na walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo'y kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Minsan pa kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa'yo. Sige po, awitin natin ang may pananampalataya sa Panginoon. Hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang Sige po, awitin natin sa Panginoon tanggapin ng buong puso. Kayang-kaya ni Jesus.
Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam. Sige po, isipin lang natin lahat ng struggle natin ay kayang gawin ni Jesus. Ibigay ng Diyos, pangako niya'y Minsan pa po, kayang-kaya ni Jesus. sobrang pagpapalay. Wala pong imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasahan, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Sige po, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Totoo, Kayang-kaya ni Jesus. sa sobrang pagpapalay. Minsan pa po, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Higit pa bang pag-ibig sa pag-ibig mo, O Diyos? Di man ako dapat ibigin, ay minamahal pa rin. Kaya't walang sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang hiling ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. May higit pa ba pag-ibig sa pag-ibig mo, O Diyos? Di man ako dapat Sige po, isipin lang po natin ang kabutihan ng Panginoon. ay minamahal pa rin. Kaya't wala nang maiaalam, wala nang maibigay. Lord, ito po yung kaya naming ibigay, Panginoon. Yung
pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Dahil sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming awit ng pagsamba. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at Sige po, patuloy nating awitan ang ating Panginoon sa dakilang pag-ibig mo. sa dakilang pag-ibig mo. Saan pa po? Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng Awit, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos. Lord, tanggapin niyo po yung alay naming pagsamba sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at Lord, tanggapin niyo po yung pagpupuri namin at pasasalamat, Panginoon, sa lahat po na nangyayari, Panginoon. dakilang Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, Tanggapin mo, Panginoon, ang himig himig ng pagpupuri at pasasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. ng Oh, we praise your name, Jesus. sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin mo, O Diyos, ang awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang himig ng pagpupuri at ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig mo. Sa dakilang pag-ibig mo. Sa dakilang pag-ibig mo. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa dakila mong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, dahil minahal mo kami nung makasalanan pa kami, Panginoon. Ibinigay mo yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero ibinigay mo yung buhay mo sa amin. Ikaw yung nagbayad ng kasalanan na dapat kami ay magbayad, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Dahil malaya kami nakakalapit sa iyo upang sumamba sa iyo, Panginoon, para maka-fellowship ka. Salamat, Panginoon, kasi dahil ibinigay mo ang lahat-lahat, Panginoon, para sa ikaliligtas namin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Lord, patuloy ka namin sinasamba, pinupuri ka namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, dalangin namin na lagi namin itong dalhin sa aming puso, Panginoon. Yung kabutihan mo, Panginoon, yung katapatan mo sa aming buhay, ano man ang sitwasyon namin, Panginoon, makita namin na you are good, God.
You are good, Jesus. Thank you, Lord, dahil sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, nanatili kang tapat, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, sa grace, Panginoon. Thank you, Lord, sa unfailing love mo, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, dalangin namin na patuloy ka namin makaniig. Patuloy namin maranasan ang kapangyarihan mo. Maranasan ang presensya mo, Panginoon. Lord, hipuin niyo po yung buhay namin sa gabing ito, Lord God. Touch niyo po yung puso namin, Panginoon. Gawin niyo po kaming handa, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Gawin niyo pong matabang lupa ang puso ng bawat isa, Panginoon, na mahasikan ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin na ito'y lumago, Panginoon, at magamit namin sa aming buhay. Lord, ina-apply po namin ang banal mong dugo dito sa church, maging sa online, Panginoon, na wala pong madidistract ng kaaway. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa oras na ito, sa amin dito sa church, at maging sa mga nasa online. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin pinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord at tayo po ay makakaupo na. At di na natin papatagalin pa. Tatawagin na po natin ang magme-message ngayong gabing ito. Sige po, pwedeng maupo na yung bawat isa. Sabi mo muna sa katabi mo, kapatid, wag ka munang dumaldal, sabi mo. Sabi mo, makinig tayo. Ayan, okay. Sino po na-excite kapag message na? Baka naman na-excite lang tayo sa praise and worship, pero pag message na, nako it's time to sleep na. So, isa po ito sa pinakamahalagang part ng gawain yung mensahe. Kaya po every time na tayo ay nasa church, mas maganda makinig tayo ng mabuti at isa puso natin kung gusto natin mag-take download po tayo. Kasi ito yung dadali natin paglabas natin. Amen po ba? Okay, tawagin na po natin ang magme-mensahe ngayong gabing ito. Isa po siya sa ministry head ng Transpo and Security. Kilala niya po siya. And syempre, kung in-anoint si Pas M ni Lord, in-anoint din syempre yung kanyang asawa. Tawagin na po natin isang primary leader din po sa ating church. Walang iba po kundi si Ezra Garcia. Amen. Tara. Uwi na. Hindi. Yan, sige, bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Jesus, Lord God. Panginoon, salamat nga po, Ama, sa oras to, Lord God. Tunay nga, Ama, na dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa oras to, Lord God. And patuloy nga, Ama, narito kami upang makita yung kadakilaan mo, yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Makita namin kung kahit anong mangyayari sa buhay namin, Lord God, ikaw pa rin yung makikita namin sa buhay, Lord God. And right now, Lord God, patuloy nga, sinanya ka namin, samahan mo kami, Holy Spirit, give us wisdom and knowledge, O Lord God, sa ituturo mo sa amin, Panginoon, na kung ano man po, Lord God, ituro mo sa amin, help us na makita namin to in a good way, O Lord God, na sa pagtatama mo sa amin, Panginoon. And patuloy nga, Ama, na samahan mo kami. Give us a humble heart, Lord God. Ma-accept namin lahat ng bagay, O Lord God. Ma-build yung karakter namin into Christ-like, O Lord God. And Ama, patuloy nga, distraction, gawa ng kaaway, yung pagiging antukin, Lord God, ano man yung pagiging ibang bagay na upang hindi maintindihan yung message amin ito sinasabi in Jesus name, O Lord God. And patuloy nga, Ama, na marireceive nila kung ano man po, Lord God, yung gusto mong sabihin sa kanilang yung gabing ito, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At sinabi binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dako na agad tayo sa topic natin kasi medyo mahaba. Mahaba yung topic natin. Wala tayong review pa. Review pa sa mga last week. So, ayun. So, ang title ng topic natin ngayon, talagang diretso na agad sa topic eh. Ang title ng topic natin ngayon, ay, ako ba magko-control? Sorry, hindi ako sanay. First time, teka lang. Nalito pa ako rito. Ayan, it's compliment. It's a compliment. So, mamaya explain natin kung bakit it is a compliment. So, basahin muna natin objective natin. Ayan, so sabi rito, mabago ang pagtingin natin sa persecution. Bilang isang positibong bahagi ng ating buhay. Kumbaga, alam naman natin yung persecution, di ba? Baga, pinag-aaralan natin sa Korean. And, siyempre, paano natin, kung titingnan natin, negative siya. Baga, pahirap. And, ngayon, pag-uusapan natin, paano natin makikita itong in a positive way.
or positibong bahagi sa ating buhay. So, ayun, sa introduction natin, what is compliment? Baga, nasabihan ka na ba ng mga bagay na compliment sa'yo? O nasabihan ka na ba ng compliment na bagay? Yan. So, sa Tagalog ng compliment ay papuri o pagpuri o papuri. Baga, bola. Hindi siya bola, pinupuri. Bakit siya pinupuri? Kasi dahil it's either may nagalingan or nagandahan or baga nakitaan ng magandang bagay. Baga pinupuri ka, wow, ang galing-galing mo. Wow, ang ganda-ganda mo, ang baho-baho mo. Ay, hindi, joke lang. Bango-bango mo. Di ba? Parang gano'n. Madaling sabi, sa isang tao, nakitaan ng magandang bagay. Kaya pinupuri. Ayun, it's a compliment. So, ngayon, since ang title natin is compliment, ngayon, paano natin makikita yung persecution is isang compliment. Nagigets natin? Ngayon, at ano yung pag-aaralan natin? Kaya ang pag-aaral natin ngayon is 1 Peter, ang key verse natin is 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Yan, mahaba-haba po. And iisa-isahin natin yung 12 hanggang 19 at pag-aaral natin kung paano natin iti-take as compliment yung persecution. Okay po? So, ano una? Siyempre, verse 12. Sabi sa verse 12 nga ba ito? So, basahin natin. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Pag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong iisipin kung ano yung mangyayari sa inyo. So, pasadahan muna natin yung context ng chapter 4 kasi mahalaga yung context. Tama po ba? So, ang chapter 4 ng 1 Peter, ano siya, about sa mga bagong Christian. Tapos, sinasabihan ni Pedro na since lumayo ka na dyan, hindi mo na ginagawa yung mga bagay na to, na tulad ng mga hentil, yung mga ginagawa ng mga hentil, nakasulat sa book, yung mga pakikipag-inuman, mga makahalay na bagay, o yung mga kasalanang bagay na ginagawa. Since tinanggap ko na, naging bagong mananampalataya ka na bilang isang follower ni Jesus, hindi mo na dapat gagawin mga yon. Ngayon, magtataka ngayon yung mga unbeliever kung bakit humihiwalay na sila sa'yo. Kaya ang mangyayari, uusigin ka ng mga unbeliever na to kung bakit di mo na ginagawa yung mga ginagawa namin na nakikipag-inuman, halayan talaga, o anumang mga bagay na masasama, nagigets natin. Kaya ngayon, dito papasok yung verse 12 hanggang 19. So sabi, sa verse 12, kasi dadanas sila ng persecution yun kasi inuusig sila. Kapag kayo dumadaan ng mabibigat na pagsubok o nararanasan ninyo, kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag niyong iisipin kung ano yung mangyayari sa inyo. So, sino madalas mag-isip sa atin kapag dumadanas ng mga pagsubok or persecution? Kasi pag sinasabing persecution, mahirap, di ba? Pag sinasabing pagsubok, mahirap. So, naiisip niyo ba yung mga bagay na pwedeng mangyari? Tama ba? Siyempre, mga bagay na to, tsak na hindi maganda. Mahihirapan ka. Pwede masaktan ka o ano man mangyari sa'yo, mga negative things will happen sa buhay mo. Nagigets natin pag persecution. Kaya talagang mapapaisip ka kung titignan natin kapag bago ka sumabak sa pagiging matuwid tapos mape-persecute ka. Ayan na. So, and FYI, ang persecution, hindi siya yung baka yung pag-iwas lang sa kasalanan, hindi persecution yun. Kunyari, nilalabanan mo yung tukso, nilalabanan mo yung mga addiction mo, pag-inom, yosi, or mga bagay, pag-chichismis, maninira, nilalabanan mo, hindi persecution yun Magkaiba po ang persecution. Ang persecution, parang level 2 to. Level 2. Ayun, mga level 1 lang yun, yung pag-iwas natin doon sa mga tukso sa atin. Parang level 2 persecution, yung inuusig ka ng tao dahil sa pananampalataya mo sa Lord. Dahil ginagawa mo yung mga matutuwid na bagay para sa Lord. Ayun yun, yung persecution. Nagigets natin, parang mas level up trial yun, mas level up So nauunawaan natin. Yan. And alam naman natin kung ano yung persecution. Di ba? Sino nagko-core dito? Di ba, mostly sa Dark Ages, di ba? Yung part 1, part 2,
Parang series lang, parang movie. Tapos ano pa, persecution today, di ba? Ano mga nangyari sa mga taong nape-persecute, yung nag-i-stay sila sa pananampalataya nila, sa mga natututunan natin. Sige nga, pinapatay, ano pa? Pinapatay, ano pa? Pinapatay ulit. Ano sabi, talagang pinapahirapan. Di ba? Sabi nga, last core natin, o nakapag-core na ba? Ninanakawan, ng ari-arian, di ba? Pinapahirapan, tinuturing birang kriminal at nakukulong. At worst case, ayun nga, pinapatay. Di ba? Pero napakaswerte natin sa Pilipinas tayo, di ba? So, paano nga ba tayo dadaan sa persecution kung hindi naman sa atin nangyayari yun? Actually, di naman talaga masyado nangyayari sa Pilipinas yun, di ba? Yung ganung katinding persecution. Pero nangyayari ngayon sa ibang bansa. Saan nga ba yun? Ano yung mga African? African yun, di ba? Sa African, yung pinag-aralan natin. Sa North Korea, di ba? Pero sa atin, di natin dinadalas masyado. So, paano nga ba tayo nape-persecute as a Christian dito sa Pilipinas, tingin nyo? Ayun yung pag-aaralan natin, syempre, hindi nyo alam. So, sabi ko nga, sa Pilipinas, walang masyadong persecution unlike sa ibang bansa, kaya napakaswerte natin. So, paano nga ba tayo nape-persecute sa buhay natin ngayon, sa bansa natin? Pero, take note kung ganun ang persecution sa ibang bansa, possible din mangyari sa atin yun, kaya tandaan nyo. Kaya sabi nga sa core natin, habang may time pa, ipunin yung faith. Parang i-reserve para pag dumating yun, wala talagang bitawan sa pananampalataya. So sa atin, paano nga ba tayo dumadaan ngayon sa persecution? Ito. Example natin sa work. Yan. Sa atin, minsan sa trabaho natin, it's either sa office or sa mga outside field. Ano yung mga outside field? Basta yun, mga driver, di ba, yung mga nasa labas, trabaho doon, mga enforcer or something, mga nasa labas sa trabaho or mga employee or office. Minsan sa atin, nagkakaroon tayo ng mga, outing, tama ba? Outing or Christmas party or ano pa ba mga company? Team building. And mostly, after ng program, ano nangyari? Ano meron? Inuman. Siyempre, as a Christian, dahil nananampalataya ka, hindi ka nakikiayon sa mga bagay na ganito. Tama nga ba? Tama nga ba? Hindi tayo nakikiayon. Amen. Minsan, minsan sa trabaho, merong mga curricular ba tawag na yun? Yung mga tipong nag-earn ka ng money sa office through illegal way. Nagigets nyo? May extra income. Sino may mga experience na gano'n? Ay. Kumbaga, may mga discarding magkakaroon ka ng income pero hindi siya pinapayagan ng kampanya pero palihim mong ginagawa. Nagigets natin. Or minsan, may mga pinapa-approve sa'yo yung boss mo para makakuha ng flood control. Ganon. Madaling sabi, pero nangyayari sa atin, dahil tayo isang mananampalataya, dahil tayo follower ng Jesus, tinatanggihan natin. Tama nga ba? Tama nga ba? Pagdating sa pera, tatanggihan nga ba natin as a follower? Kung illegal naman, pamamaraan. Tapos may mga bagay pa na para lang matapos ka agad sa trabaho mo, may discarding marino ka. May discarding marino na illegal din para matapos agad din trabaho mo, di ba? Pero sa atin, bilang isang Christian kasi iniiwasan, di ba? Parang sa mga hindi mananampalataya, magugulat ka sa mga katrabaho mo, lahat sila ginagawa yon. Tapos ikaw hindi. Kaso ang nangyayari, dahil sa faith mo kay Jesus, dahil lumalakad ka na may katuwiran, pwede ka ma-persecute. Paano? Mainis sa'yo yung mga katrabaho mo, di ba? Pwede kang pagtulungan. Dahil sa piling mabait. Kaya nangyayari, pwede kang kainisan, pwede kang layuan, pwede ka pang masaklap, pwede kang mapaalis. Di ba? Para dahil sa trabaho, sisiraan ka. Kasi parang ikaw lang yung hindi gumagawa eh. Tapos yung boss mo, hindi maka-kickback. Hindi maka-kickback. May mga pinapagawa sa yung boss mo na parang illegal o parang something mali, pero tinatanggihan mo. Kaya ano possible mangyari sa atin? Mapaalis. Dahil sa paglakad natin sa pagiging matuwid. And that is isa sa mga uri ng persecution sa atin sa pagiging matuwid natin as a Christian.
Sa school, ano ba pwedeng sample sa school? Wag naman yun. Nung pa nung araw eh. Yung mga bagay dahil sa ano ka, lumalakad ka na matuwid, hindi ka nagpapakopya, sige na nga, hindi ka nagpapakopya ng assignment, tama ba mga nag-aaral dyan ng exam, samantalang yung mga kaibigan mo, kanya-kanyang kopyahan, tapos sila pa yung mataas, di ba? Nangyayari. Tapos hindi ka nakikisali sa mga bulihan, sa tuksuhan ng mga nilalait mo, yung mga hindi ka nakikilait sa mga classmate mo. Kaso ang nagiging nagiging dating, minsan nakukuha mo yung atensyon dahil sa pagiging, parang nangyari, nababaling sa'yo. Dahil sa hindi ka nakikisama sa kanila. Baga, nababaling sa'yo, napaka-OA mo naman. Ano pa? Paano? Doon na-persecute dahil lumalakad ka ng may pananampalataya o lumalakad ka ng matuwid. Sa family, paano tayo na-persecute sa family? Especially pag ikaw lang yung Christian sa family. Ayan, nagkakaroon ng persecution dyan. Tama isip eh. Kunyari sa tatay, di ba? Sa magulang, talagang tinatama mo yung anak mo, sobra. Kaso nangyari, nagre-rebelde. Baga, syempre, parang ikaw na ano ka, wag na nga. Di ba? Parang nasusubok yung pananampalataya mo. Tapos sa mga anak, pag naman alam mo yung tatay mo, ay magulang mo, may parang something illegal na ginagawa. Parang tapos nasabihan mo ng kinorek mo. Hindi naman yung makorek na talagang sobrang anak. Kasi anak lang naman eh. Dapat in a nice way. Pag kinorek mo, tapos nainis agad yung magulang, di ba? Huwag ka na mag-church. Church ko, ano natutunan mo yan? Di ba? Nape-persecute. Nagagets natin. Dahil sa pag-stand, o sa pag-stand natin sa pagiging matuwid, o follower of Christ, is nape-persecute tayo. Naiintindihan natin kung paano tayo nape-persecute sa buhay natin dito. And eto, sa barkada. Sino maraming mabarkada rito? Sa barkada, dahil hindi ka nakikiayon sa kanila, hindi ka inom-inom, di ba? Drugs. Chongke-chongke, hindi ka nakikichongke-chongke. Ano ba? Hindi ka nakiki-go sa mga kalokohan nila. Yung mga kaanuhan nila. Mga sobrang green jokes. Ang nangyayari, parang, syempre, minsan, di ba, kapag hindi mo sila kinakampihan, kaya may mga nakakaaway, di mo kinakampihan, nangyayari, parang ikaw yung, mangyayari, parang nababaling sa'yo, baga, parang OA mo, tapos, ikaw pa yung sisiraan, ikaw pa yung titirahin, di ba? Dahil hindi natin sila sinamahan, hindi natin sila kinampihan, dahil sa paglakad natin sa pagiging matuwid. Nagagets natin? Ginagawa nga ba natin yun? Ayan, ginagawa nga ba natin yun as a Christian? Dapat po ganun ang gawin natin as a Christian. Pero dahil sa mga paglakad natin ng pagiging matuwid, nape-persecute tayo. Tama po ba? So nakita natin yung mga pwedeng mangyari ngayon na persecution sa atin. And napapaisip ka ba sa mga posibleng kahinatnan nito kapag lumakad pa rin tayo sa pagiging matuwid? Di ba? Yan. So, pero sabi sa verse 12, kasi ayun ang nagiging problema sa atin dahil sa pag-iisip natin, dahil naiisip natin mga posible o possibility na pwedeng mangyari sa atin, is minsan, napapaano tayo, teka, tutuloy ko ba to? Tutuloy ko pa ba yung pagiging faith ko? Nagigets natin? Pero sabi sa verse 12, di ba? Sabi nga sa verse 12, huwag natin isipin yung mangyayari sa atin. Huwag natin iisipin kung ano mangyayari sa atin. Mamaya, pag-aaral pa, huwag natin isipin dahil, siyempre, we are walking para sa Lord. Dahil sa persecution or outcome ng pagsunod natin, nasusubok tayo kung ipapakita pa ba natin yung pagiging Kristiyano natin or aayon tayo sa mundo. Dahil sa persecution. Or kung aayon tayo sa mundo or kasi, di ba, persecution nga parang mangyayari dahil for the sake of pakikisama, minsan doon na babali yung pagiging faith natin dahil sa pakikisama. Pakikisama sa trabaho, kailangan natin kasi ng trabaho. Dahil sa kailangan natin ng dahil kailangan natin ng 15 minutes, pero dahil kailangan natin ng kasi ang hirap din maging loner lalo sa mga school, sa mga barkada, di ba?
kailangan natin ng kailangan pa talaga ng tropa. Si Lord lang, enough lang, di ba? Amen. Baga, madaling sabi, nasusubok tayo. Baga, makikisama ka na lang. Kasi, lalo sa trabaho, since wala ganito na yung nangyari I mean, ganito na yung kalakaran, ganito na yung mga bagay na nangyari, ganito na, mula umpisa mabaguhin pa ba? Baga, siyempre makikiayo na ako. Yan yung mga isip ng mga, talagang bumabaksak agad sa faith. Baga, makikisama pa ba ako? Actually, walang masama sa pakikisama. Kahit si Jesus nga, nakisama, di ba? Nakisama sa mga makasalanan, sa mga maniningil ang buwis. Sinabihan nga siya ng mga tao, di ba? Nung Pharisees ba yun? Sabi, ba't nakikisama yan sa mga makasalanan, di ba? Kahit si Jesus, nakikisama. Kaso ang problema, dapat hindi natin ginagawa yung mga bagay na makasanlibutan o yung mga magkakasala tayo. Si Jesus, di naman niya ginawa yun. Nakisama lang siya, walang problema dun. Pero kung gagawa ka, ng katulad ng ginagawa nila, dun ka magkakaproblema. Kasi ang problema sa atin, natatakot tayo maapektuhan, di ba? Problema, kasi life natin, buhay natin, natatakot tayo maapektuhan sa buhay natin, mahirapan, mahirap yung may nasasabi yung tao sa atin, ika nga, di ba? Natatakot tayo ma-reject, o mapalaya sa work, o sa anumang mga situation. Kaya nga sa verse, wag natin iisipin kasi niisip natin yung mga ganung mangyayari na iisip natin. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng doubt magpatuloy. Kaya sinabi sa verse, wag natin iisipin. Pero ano sabi, wag tayong mabahala, matakot, malungkot. Dahil sa verse 13, ano magiging reaction natin sa verse 13? Tama ba? Sige, ako na lang. Ako na lang. Sa verse 13, sa halip, magalak tayo. Dahil nakikibahagi tayo kay Kristo. Magalak daw tayo kasi nakikibahagi tayo kung ano yung pinagdaanan ni Jesus sa buhay natin. At magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Yan. Maging masaya daw tayo sa work, pero parang titignan, ang hirap, di ba? Pero mas masaya kapag nakikibahagi tayo kay Kristo. Magalak tayo kasi we are experience what Jesus na na-experience. Jesus was rejected. He was rejected na a lot of people, di ba? Ang daming taong nag-reject sa niya. Pinili nga si Barabas, di ba? O, di ba? Sa atin, pinili nga yung mga Barabas para lang ma-promote, di ba? Sa halip na ikaw lumalakad ng matuwid, pinili si Barabas. Di ba? Kasi sip-sip. Kasi nisiraan tayo, di ba? Mga katrabaho natin. And Jesus experienced that, na talagang maraming tao nanira sa kanya. And nilait, pinagtawanan, at possible din mangyari sa atin. Si Jesus nilait at pinagtawanan ng mga tao, ng mga Romano, di ba? Pinaghampas, di ba? Sinamba-samba, parang pabiro. And sa atin, pwede natin ma-experience yun, natatawanan tayo at lalaitin tayo dahil sa pananampalataya natin. He was betrayed. Nino? Ni Judas. At dininay ni Peter. At tayo, pwede rin tayong mabetray ng mga mahal natin sa buhay dahil sa paglakad natin sa pagiging matuwid. At pwede tayong i-deny. Tandaan natin yan. At ano pa na-experience? He was suffer injustice at sinaksan siya ng lubos-lubusan, di ba? Ang sobrang pananakit ng ginawa sa kanya at pwede mangyari sa atin, possible, kung dadating sa atin yung persecution na pinag-aralan natin sa core group ngayon. So madaling sabi, lahat ng ito, Jesus was persecuted sa pagiging righteous. At tayo, mape-persecute tayo dahil sa pagiging righteous din natin. Kaya expect natin yung mga gantong bagay at paghandaan natin. Pero dapat ba tayo maging malungkot? Pero hindi. Praise God sa persecution. Kaya nga, paano siya maging compliment? Kasi kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, maging masaya tayo kasi dumadanas ka kung ano yung dinadanas ni Jesus ngayon. Nagiging pareho kayo. Di ba nga, dapat maging Christ-like tayo, di ba? Kasi kung pinagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng persecution na yan, pagtatagumpayan din natin yung mga ganyang bagay. Amen? Kaya i-take natin yung persecution as compliment dahil sa atin ang banal na Espiritu.
So meaning, pag nasa atin ang banal na Espiritu, it's a sign na ligtas ka. Pag dumadanas ka ng persecution. Yung Holy Spirit nasa atin. And the sign, sa pahayag, kapag natagpuan sa yung sign, which is the Holy Spirit, kasama kang makukuha. Dahil sa verse 14, kaya kung iniinsulto ka dahil sa tagasunod ka ni Kristo, mapalad kayo. Nasa inyo ang kapangyarihang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos, which is the Holy Spirit. Once na dumadalas ka para ito, napakaswerte natin kasi nasa atin ang Holy Spirit. Dumadalas ka sa pagiging matuwid mo, nasa iyo Holy Spirit. Assurance na ligtas ka. Di ba? Kaya maging masaya tayo. Ligtas ako. Ito'y palatandaan na tayo na sa Lord. Nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya tayo dumadaan sa persecution, sa pag-stand natin na truth at faith is dahil hindi talaga ayaw ng tao sa atin eh. Last week, sabi ni Pastor, di ba? Ayaw ng tao, dahil sa paglakad natin matuwid, hindi sa ayaw sa atin, pero ayaw nila sa Lord. Ang Lord ang tinatanggihan nga nila. Sabi nga last week ni Pastor M, di ba? Sa buhay natin. Tinatanggihan nila si Lord sa buhay natin. Kaso minsan, namamali ng pagtugon yung mindset yung ibang Christian pag dumadanas ng persecution eh. Kapag, kunyari, dumanas siya ng persecution, sasabihin niya, Lord, bakit naman ako dumadanas? Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit ko pinagdadaanan to? Ayoko na nga. Hindi naman pala totoo to lahat ng sinasabi mo. Doon namamali ang ibang Kristiyano. Kaya wag natin tutularan yung mga gantong Kristiyano. Wag tayong magiging ganto. Namamali sila ng pagtingin sa persecution. Kaya nga dapat tingin natin persecution as compliment. Mamaya, malalaman natin kung bakit siya compliment. Verse 15, kung pinaparusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo o nagnakaw o gumawa ng masama o nangingialam sa mga ginagawa ng iba. And yung mga nangingialam, yung mga yung mahilig makisali sa mga may problema, hindi ka na makasali, ayun yun ha. O, yung mga may mga nakagawa ng masama, alam nyo na yun, mga nagnanakaw, mga nakapatay, yung mga nakikialam, yung mga tipong desisyon ng may desisyon, nakikialam pa, di ba? Ayun yun. Pero kung paparusahan man kayo, wag naman sana dahil sa mga gatong bagay, amen ba? Baga, mahiya tayo, matakot tayo pag nape-persecute tayo dahil sa mga ganyang bagay. Pero sabi sa verse 16, verse 16, ngunit kung pinaparusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahihiya. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinawag kayo sa pangalang ito. Amen? Huwag tayong mahiya. So, paano tayong huwag mahiya? Magpasalamat tayo sa Diyos dahil tinawag tayo sa pangalang ito. So, kung sa profesyon, ang isang doktor, sa profesyon tama, doktor, profesyon yun, ano? Doktor, ano pa ba? Engineer, architect, or you are a supervisor, you are a manager, foreman, ano pa? Paano may masabi pa? So, sa teacher, naalala ko ulit, sabi ni Ma'am Judy, di ba? Teacher, dati yun. Dati pa. Sabi mo, di ba, pag nung teacher last week, parang, kasi imuyo ko sa'yo, parang di ba? Parang, babaw sa'yo, hello ma'am, parang nakaka-proud siya, di ba? Meron authority, nakaka-proud. Tulad sa manager, pag dadaan ka, parang nakaka-proud, manager ako. Di ba? Nagigit sa atin, parang, kung ano yung profesyon mo, nagiging proud ka. Tama ba? Sana ganun din tayo kapag dumadanas ng persecution. Nagiging proud tayo. Bakit? Kasi dala-dala natin yung pangalan ni Jesus yung pagiging Kristiyano natin. Kaya maging proud tayo kapag dumanas tayo ng persecution. We are representing Jesus sa buhay natin. Amen? Kaya wag natin tatanggalin. Sabi niya, hubarin yung pagiging Kristiyano. Sang salita yun. Ayun, di ba nakakanin nung araw, pag hubarin ko muna yung pagiging Kristiyano ko. Iinom muna ako. Salita yun. Ayun ang pag-iisip na galit eh. Walang ganon. Dapat si Jesus lagi, we are representative. Si Jesus
every day, every hour, every second sa buhay natin. Amen po ba? Kaya wag natin ikahiya, ikalungkot, ikagalit, or kung tayo man iiwasan, kainisan ng mga tao, pagsabihan ng mga di maganda, saktan man tayo, dahil pinaglalaban natin si Jesus sa buhay natin. Kaya wag natin ikahiya yung mga gatong bagay. Amen po ba? Yung pagiging matuwid natin, bagay yung continuous na paglakad natin once na dumadanas tayo ng persecution. Amen? Verse 17, dumating ang panahon nagsimula na ang Diyos sa Verse 17, dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghahatol ng mga anak niya. At kung magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Alam naman natin kung ano yung sasapitin ng mga taong hindi sumusunod, di ba? So, paano paghahatol? Paano dumating na paghahatol dito? Ito ang paghatol sa pamamagitan ng pagsubok through persecution. Dahil nga sabi ko ang context mahalaga. Ang buong chapter 4, sinusubok yung tao, si Christian, sa persecution. Ito ang paghahatol sa pamamagitan ng pagsubok through persecution at sa mga paghihirap sa buhay na mas pinagtitibay yung faith natin sa Lord. Baga, through persecution, pinapatibay niya yung faith sa atin. Sa pananampalataya natin sa Lord. Kaya nangyari, sino hahatulan? Parang trial kasi yan eh. Di ba sa hukom, may day 1, parang unang trial, second trial, third trial. Dumadanas tayo sa first trial o kaya sa second trial. Through persecution. Para patibayin yung faith natin. Ayun yung paghuhukom na sinasabi. Kaya dumadanas na tayo ng paghuhukom ngayon mismo. Ngayon, kailangan natin patunayan yung pananampalataya natin sa Lord. Nagigets natin? O medyo magulo? Nagigets naman? Kung sa mahirap naman talaga, honestly, dadamayan ko kayo dyan, mahirap talaga dumanas ng persecution. Hindi biro kung titingnan natin, kaya maraming napipail na tao. Kaya nga sabi sa verse 18, di ba? Kaya nga sabi sa verse 18, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas. Ano pa kaya mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Sabi, kahit ang halos matuwid, hindi maligtas, ayun yun, matuwid ka na kasi eh. Tapos dumadanas ka ng persecution eh. Kaso along the way, na-fail ka. Matuwid ka na, na-fail ka. Kaya halos di maligtas kahit di matutuwid. Kahit matuwid ka, nape-fail pa din. Nagigets natin? Maaari pa rin ma-fail. Kaya nape-fail minsan yung mga tao kasi mahalaga pa rin sa kanila yung mundo. Mahalaga pa rin sa kanila yung pera, mahalaga pa rin sa kanila yung trabaho, mahalaga pa rin yung honor, yung achievement nila mahalaga sa kanila. And wala namang problema actually sa mga ganyan. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin yan, wag na gumawa ng pera, wag na magtrabaho, wala kayong i-achieve na anything sa mundo. Hindi ko sinabing masama yan. Pwede niyong gawin yan. Kaso ang problema, kung babaliin niyo yung pananampalataya niyo para lang ma-achieve yung mga bagay na to, doon tayo nagkakaproblema. Tama po ba? Kaya nga, I encourage sa bawat isa sa atin na magtiis tayo. Kaya nga sabi sa verse 19, kaya kayo nagtitiis ngayon dahil ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan ng Lord once na dumanas tayo ng persecution. Amen? Kaya magtiwala tayo sa Lord, magtiis tayo. Dahil sa Christian, talagang dadaanan natin yan. Kumbaga, and sabi nga sa application natin, ano kailangan natin gawin? Nasa verse 19, una, number 1, magpatuloy tayo sa pagtitiis. Ikalawa, ibahagi ang positibong epekto ng persecution. Nakikita natin yung positibong bahagi ng persecution. Sabi dito, ang pagdanas ng persecution at paghihirap ay pagiging isang tunay na disciple ng Lord. Tulad ng mga pinag-aaralan natin sa discipleship. Diba? Kung ano yung tunay na pagiging disciple ng Lord. At alam ko naman, natututunan natin talaga kung ano yung pagiging disciple.
And siyempre, dapat ituro natin to sa mga member natin at soon to be member para maging matatag din sila sa pananampalataya nila once na dumadala sila ng persecution. Kasi ang persecution po is talagang dadanasin natin kahit ganun takas ang gawin natin, talagang pagdadaanan natin. Hindi man persecution ngayon sa Pilipinas at possible yan, pwede mangyari sa atin persecution sa mga nangyari sa ibang bansa na pagpatay, talagang physical na mangyari sa atin. And sabi nga sa verse 12, talaga huwag kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka. Kung dadaras man tayo na mabibigat na pagsubok, yun na yun, huwag magtaka. Sabihin, sinasabi na tayo ng Bible, maghanda tayo sa pananampalataya natin. At dadaan nga tayo sa trial hanggang maging matatag yung pananampalataya natin. Hindi dahil gustong inuubos ni Lord yung mga mananampalataya, hindi. Pinapapatatag niya yung faith niya sa atin. Pinapatatag niya yung faith, nire-refine niya. Para talaga para tumindi yung paglapit natin sa Kanya. Dahil sa persecution ng pagsunod kay Jesus, pagsunod natin kay Jesus is a compliment. Kung titignan natin, is a compliment dahil sa conclusion natin, persecution refines our faith. Pinapatatag niya yung faith natin. Persecution assure that we are in Jesus. Persecution remind us that the Holy Spirit is still with us. Nasa atin pa din. Persecution confirms our salvation. Pinakamaganda. And persecution show that we carry the banner as a follower of Jesus Christ. So madaling sabi, persecution is a compliment kapag dinanas natin. Naunawa natin yung magandang bagay na pwedeng mangyari sa atin kapag dumanas ng persecution. So it will, matitake natin siya as a compliment dahil assurance ng kaligtasan natin. Amen? So, kaya gawin natin yung application hanggang huli. Hanggang bumalik si Lord o hanggang sa buhay natin, malagutan tayo ng hininga, gawin natin. Magtiis tayo mga kapatid. Amen po? Again, God bless everyone. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Sino po na-bless sa message? Nakaka-bless, di ba? Kasi nasa likod nga kami, sabi ni Krisha, ano yung tid ni Ezra? Di ba? Nakaka-bless yung message. Kasi, dati ang tingin natin sa persecution kasi parang pangit na pangyayari sa isang Kristiyano, di ba? Pero isa pala siyang magandang pangyayari sa atin bilang isang tunay na Kristiyano. Kasi di ba nga nung araw, ay normal talaga sa Christian na ma-persecute. Yun talaga yung normal na Christian na persecute. So ngayon, wala pa naman kasi sa atin yung kamukha sa mga Middle East na mga persecution talagang matitindi. Yung pinapatay sila, kinukulong, bawal mag-church, di ba? May mga ganun ng persecution. Pero nung Sunday, nag-meeting kami nila PASM. Possible mangyari, amen ba? Pwedeng mangyari sa atin yun anytime na ngayon, pwede ngayong year na to. Di ba ngayong COVID, wala namang nag-expect na biglang babaligtad yung mundo. Na bigla na lang. Actually, March, ng itong week na to, ito yung ika-6 na taon na lockdown yung Pilipinas eh. March kasi yun, di ba? Wala namang mag-expect na bigla na lang isang iglap lang na bago yung takbo natin. Bawal tayong lumabas. Ano yung kailangan bago lumabas? Hindi, bukod doon. Kailangan ng quarantine pass, di ba? Tapos kapag kapasok ka ng mall, kailangan mo ng vaccine card. Di ba? Biglang nagbago yung mundo. As in, isang iglap lang. Kasi nalala ko, nung medyo nagsisimula pa lang siya, nagmi-meeting pa kami sa church noon na kapag ganito yung nangyari, ito yung una natin gagawin. Meron tayong sistema. Pag may mga nag-lockdown ng sagawi dito, ganito yung gagawin natin. Pero as in, nung week din na yun, total lockdown talaga, bawal lumabas lahat. Bilang isang iglap lang na bago ang lahat. So, na-stress ang buong mundo. Tayo mismo na-stress yung Pilipinas kasi bawal lumabas. Anytime, pwede rin mangyari sa Pilipinas yan. Tama po ba? Na tayo ay biglang ma-persecute. Ipatigil tong church natin, di ba? Kasi ang dali ngayong hanapin ng church. Mag-search ka lang sa Facebook. Jesus, the Rock of Ages. And church, pag-click na ganyan, nakalagay, Purok 6, Palapat. Napakadaling hanapin. Ito next target natin. No? Bawal lang, pagpunta rito, bawal na.
Di ba? Pwedeng mangyari. Pero as of now, na wala pang ganun nangyayari, pwedeng, kung hindi pa nangyayari sa atin yung ganung kalaking bagay, meron din nangyayari persecution sa atin, sabi nga ni Ezra. Ano yung mga nangyayaring persecution sa atin? Ito yung sinasabi ni Ezra na kapag sa barkada, hindi ka na umiinom, hindi ka na sumasama sa kanila sa mga masasamang gawain. Alam niyo kung bakit na-persecute ang isang Kristiyano? Sa family, kahit sa barkada, kapag siya ay tumayo sa truth, sa katotohanan. Kapag tumayo ka talaga sa katotohanan, ipapersecute ka talaga. Diba? For example, sa family, pero kung ikaw yung Christian sa family mo, pero dahil may mga family members ka na inom pa, pinagbabawalan mo, hindi pwede yung inom-inom na yan. Ano mangyayari sa'yo sa family mo? Ipapersecute ka nila. Napakahuli mo naman. Di ba? Iaano ka, parang minsan lang naman to, sobra mo namang, baka makarating ka na ng langit. Sinasabihan ng ganon. Ha? Ay, baka lumampas ka na ng langit. Di ba? Parang, may mga ganon, di ba? Uy, pastor, nandiyan na, di ba? Alam niyo, pag sinasabihan kayo, nandiyan na si pastor, okay yun. Di ba? Kasi ibig sabihin nun, totoo kang Kristiyano. Kapag sa family mo ay galit sila sa'yo dahil ayaw mong uminom sila, tumatayo ka kasi. Bilang isang totoong Kristiyano. Di ba? Nalala ko yung kay Paul Manyo dahil sabi ni Paul, nung nagpahandog siya nung baby niya, bawal lang inuman. Di ba? Meron kasi nag-i-stand. Kailangan mo mag-stand talaga. Di ba? Magalit man sila, at least alam mo nagpaka-Kristiyano ka. Di ba? Alam mo hindi mo i-allow yung bagay na bawal talaga to. Pero pag hinahayaan lang natin yung mga bagay na hindi nakikita sa atin yung pagiging Christian, okay lang ma-persecute ka dahil tinatayuan mo yung katotohanan. Okay lang sa barkada, ganun din. Minsan may mga barkada kang mawawala talaga. Dahil lang hindi ka na sumasama sa kanila kahit sa trabaho. Pwede ka nilang pagkaisahan kasi sa mundo kasi, pakiramdam nila kasi kapag hindi ka na umiinom, hindi mo na sila kaibigan. Wala na tong pakikisama. Kasi sa mundo, ang pakikipag-inuman ay pakikisama. Tama ba? Hindi na ikaw marunong makisama to kasi hindi na umiinom. Pero hindi naman yun yung batayan ng pakikisama. Tama po ba? Pwede ka sumama sa kanila pero hindi ka iinom. Diba? Pwede mo pa rin silang maging kaibigan. Hindi mo naman sila tinakwil bilang mga kaibigan eh. Hindi ka na lang gumagawa ng mga bagay na ginagawa nila. Sabi sa verse sa John 15, ano kasing version? Sa chapter 15, verse 18. Ayan, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Next, kung tayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo. Bakit kayo okay dati ng barkada mo? Kasi taga-sanlibutan ka pa nun eh. Okay sa kanila yung ginagawa mo eh. Bakit hindi ka natanggal sa trabaho nun? Bakit may backup ka nun? Bakit gustong-gusto ka ng mga kaibigan mo? Kasi yung ginagawa nila, ginagawa mo din. Pero sabi dito, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila, kaya mahal nila kayo. Ganun ang mundo eh. Pag ginagawa mo yung gusto nila, okay sila. Pero pag di mo na ginagawa yun, wala na, X ka na. Sabi dito, hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Diba? Dahil, may verse ba next? Alalahanin nyo ang sinabi kong ito, walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Diba? Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. So, si Jesus Christ mismo nagsabi, nausig siya. So, mausig tayo. Ganun talaga. Diba? At alam niyo po, pagka tinayuan mo yung hindi mo talaga, kunwari sa barkada na lang, talagang tinayuan mo, hindi na talaga ako umiinom, hindi ko na talaga ginagawa yung mga bagay na yun. Sabihin mo kung bakit. Diba? Sabihin mo kasi Kristiyano na ako. Diba? Huwag mo sabihin, ayoko lang kasi uminom na. Hindi. Sabihin mo, maging proud ka na ikaw ay isang Kristiyano. Malay mo, meron pala sa kanila na, naghihintay lang din na
makakita ng parisan, ay, pwede pala yun na hindi na lang tayo umiinom, di ba? Alam niyo po, tatatak sa kanila yun. Dalawa lang naman tatatak sa kanila, yung magiging masama sa kanila, masama ka sa kanila o magiging mabuti ka sa kanila. Kasi naalala ko nung nasa Malolos kami, ano yun, Christmas Eve. So, pinapainom ako ng mga tita ko. Ay, di ba, medyo nakaka-pressure kapag yung mga kasama mo, mga tsahin mo, yung matagal mo ng mga tita na hindi mo na nakita. No? December 24 yun, nagiinuman sila ng, hindi naman Red Horse. Ano lang yung mga wine, ganyan, mga white wine. Pilit nila ako pinapainom. Pero gusto ko kasing sumama sa kanila. Alam mo yung gusto ko silang makabanding kasi ang tagal ko na silang hindi nakasama yung mga tita ko. Gusto ko silang makabanding. Kaya nung time na nandoon ako, uminom ako. Joke lang yan, ha? Nagulat yung iba. Habi, ha? Hindi ako uminom. Hindi pa ako uminom. Nagulat yung iba. Basta umupo lang ako doon. Pinipilit nila ako talaga. Sabi niya, minsan lang, sabi niya. Hindi ko alam kung pastor na ba ako noon o hindi. Hindi ko alam kung, hindi ko lang maalala, Pero basta, Noche Buena yun. So, kasi doon kami nag-Christmas noon. And then, pinipilit talaga ako. Sige na, sabi niya, white wine lang naman to. De, ganyan. Sabi ko, hindi po talaga. Sabi niya, ay, tama, pastor na pala ako noon. Ayan, ganyan. Tapos nung kinabukasan, siyempre doon kami nag-Christmas. Tapos nagkikwentuhan sila. Naririnig ko, wala hindi namin napainom si pastor kagabi. Sabi nang ganyan. Hindi na talaga umiinom. Ibig sabihin, kapag nalaman nung tinayuan mo talaga, siyempre sinabi niya sa mga kamag-anak namin iba, hindi na nila ako pipilitin. Hindi na nila ako aayain kasi alam nila hindi na ako umiinom. Tinayo ko kasi yung katotohanan. Pero tandaan niyo po, hindi lahat positive yung mangyayari. Ang sinasabi ngayon ni Ezra, pwede kang i-persecute ng mundo. Pwede kang i-persecute ng family mo. Pero tandaan niyo po, ibig sabihin nun, kapag ka nagagalit sa iyo yung mundo dahil tinatayuan mo yung katotohanan, isa kang tunay na Kristiyano. Kaya huwag kang mahiyang maging totoong Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo tayo. Kasi baka mamaya kaya ka hindi ka na-persecute sa trabaho mo o kaya sa school kasi hindi nila alam na Christian ka. Di ba pag nagjo-joke sila ng mga green joke, nakiki-green joke ka. Baka pag nagkokopyahan sila, nakikikopya ka din. Kaya walang persecution. Bakit ganun wala akong persecution? Kasi baka nasa mundo tayo. Kasi wala pa naman yung persecution talaga na papatayin tayo, pahihirapan. Mostly yung persecution natin is yung mga ganun nga. Baka mamaya nagchichismisa sila tungkol sa buhay ng iba, nakikidagdag ka. Ay, oo nga. Nakita ko din. Nagka-holding hands pa. Di ba? Alam mo yung mga simple nga sa classmate, pagka nagkikwentuhan sila ng tungkol sa iba, nakikidagdag ka din. Di ba? Nagiging tayo, lalo sa mga, alam niyo po, lalo sa unbeliever talagang minamatsagan talaga nila tayo. Konting pagkakamali mo lang, ekis ka na sa kanila agad. Butas na agad sa'yo yun. Kaya po dapat magpaka-Christian tayo. Baka sa school hindi alam na Christian ka. Sino dito yung sa school alam na Christian ka? Sa nakikita? Sa post o sa buhay? Hindi porket nagpo-post ka ng verse ay Christian ka na. Diba? Yung sa buhay nakikita natin. Sa trabaho, alam bang Kristiyano ka? O baka pag sinabi mong Kristiyano ka, ay Christian ka ba? Magulat pa, no? Ngayon ko lang alam. Di ba? Maganda, pagpasok mo pa lang sa trabaho, pagpasok mo pa lang sa school, pakilala mong Kristiyano ka sa buhay mo. At kung ma-persecute ka, okay lang yun. Kasi nga, it is a compliment na kapag tayo ay napapersecute, magandang bagay sa atin kasi nagiging totoong Kristiyano ka. Amen po ba? Sino dito gustong maging totoong Kristiyano? Tayuan mo. Huwag kang mahiya. Struggle po yan, medyo may struggle lang talaga sa una na pagtatayuan mo yung pagiging Kristiyano mo. May struggle lang ng konti, medyo nahihiya. Kasi ako nung bago-bago akong Christian, nung medyo nagseryoso ako, inaaya nila akong uminom. Ang dinadahilan ko, sumasakit na yung tiyan ko pagka umiinom ako. Sabi ko, di na ako uminom kasi sumasakit tiyan ko. Pero nung, siyempre, parang hindi ka proud pagka ganun, di ba? Sabi mo, like, Kristiyano na ako kasi kaya hindi na ako umiinom. O, sa mga umiinom, tapikin mo. Joke lang. Joke lang, baka may tapikin kayo dyan. Biglang ginanon. O, ikaw, di ba? Sa mga nagchichismis dyan, sabihin mo, kapatid. Di ba? Tayuan natin. Kailangan nating magliwanag. Amen po ba? Kailangan mo maging totoong Kristiyano
Kasi baka, ba't ala ako na-experience na persecution, Lord? Tingnan mo, baka hindi ka nagiging totoong Kristiyano. Tandaan niyo po, ang totoong nagiging Kristiyano, tumatayo talaga sa katotohanan, kamumuhian ka talaga ng mundo. Di ba nga yung sobrang init na issue na si si Alvin. Hindi naman, totoo lang naman yung sinabi niya. Medyo iba lang yung tono niya, pero truth kasi yun eh. So ngayon after nun, ang dami ng bash sa kanya. Ang dami mga nag-persecute sa kanya, ganyan. Ano ginawa niya? Sinabi lang naman niya yung truth. Kung ano yung katotohanan nakalagay sa Bible. Wala naman dong sariling opinion. Iyon ay nakalagay sa Bible. Kung ano yung sinabi niya. Homosexuality. Kapag homosexual ka, saan ka pupunta talaga? Nakalagay sa verse eh. Yun hindi ko maintindihan eh. Ang linaw sa verse nakalagay doon ang lahat ng mga immoral na ginagawang kakaiba babae sa babae, lalaki sa lalaki ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Very obvious naman nasa Bible eh. Di ba? So na-persecute siya. Talagang tinayuan niya kasi yung katotohanan. Kaya kapag tinayuan mo yung katotohanan, talagang ipapersecute ka. Nalala ko sila Pasi Empo ay pinakamaraing basher sa ating lahat. So, may mga iba rin kami din. May mga nambabash amin sa Kalapas. Kay Ma'am Judy. Ayan. Si Ma'am Judy ang unang binash dati sa rapture. Di ba? Kasi totoo naman may rapture. Tinutuan. Pagka ganun, pag tinatayuan mo yung katotohanan, ibabash ka talaga. Maraming magagalit sa'yo. At iyon yung sign na ikaw ay isang totoong Kristiyano. Tandaan niyo po yun. Bukas maghanap kayo ng basher. Tayuan niyo yung katotohanan, sabihin niyo sa kamag-anak niyo, hindi talaga pwede to eh, hindi talaga pwede yan. Hindi na tayo nakikipiestaw eh. Di ba mga kamag-anak mo, ba't kaya hindi na naghahanda si Ate Bona? Piyesta ng San Isidro ngayon. Di ba? Ano sasabihin ni Ate Bona? Kasi, Christian na ako. Di ba? Ba't hindi na nagbubuhat ng puon si Tita Marina? Hindi na nagpapalipat. Di ba? Sino ba nasali sa palipat ng araw dito? Yung mga puon-puon, di ba? Diba? Ganun siya. Bakit di na nagmamartipak si Mika? Di ba? Kasi Christian na siya. Di na siya nakiki-festival. Bakit kaya di na sumasama sa amin si ganito? Kasi Kristiyano na tayo. Okay lang po yun na ang mundo ay magalit sa atin dahil tinatayuan natin yung pagiging Kristiyano. Amen po ba? Ba't kasi Tatay Toto, biyahe na lang, hindi na sa amin sumasama. Kasi Kristiyano eh. Di ba? Si Kuya Kenneth, di na umiinom Ba't kaya, ano eka nangyari kay Kuya Kenneth? Di ba? Bakit kasi Ate Jen, hindi na nagmumura? Sa isip na lang. Joke lang. Hindi na nagmumura ng malakas sa isip na lang pala. Kasi nagiging Kristiyano tayo, tinatayuan natin, nakikita yun ng mundo kapag tinatayuan mo. Dalawa lang ang magiging resulta is either mai-encourage sila or ipe-persecute ka nila. Pero ang magandang bagay, pag pinersecute ka nila, ay, totoo pala akong Kristiyano. Yes, Lord! Totoo pala akong Kristiyano kasi tinayuan mo yung pagiging totoo mo. Amen po ba? Sino po dito gusto maging totoong Kristiyano? Tayo po tayo lahat. Okay, masaya na ngayong ma-persecute pag na-persecute tayo ngayon, masaya na tayo. Chinat ka nung barkada mo. Pre, tiwalag ka na sa samahan namin. Thank you, brother. Praise God. Di ba? Hindi ka na kasi nakikisama sa amin. I-remove ka na namin sa GC. Thank you. Praise God. Salamat sa inyo mga kapatid, sabihin mo sa kanila. Salamat sa inyo mga kaibigan ko kasi napatunayan kong Kristiyano pala ako. Amen ba? Sino po ang gustong talagang pagbalik ni Jesus Christ, makita kanyang totoo kang Kristiyano? Huwag ka nang mangungopya. Huwag ka nang mandadaya sa trabaho. Pag sobra yung sukli, babalik mo. Diba? So maging tayo. Sa trabaho mo, kapag may trabaho ka, bigay mo yung best mo. Pakita mong Kristiyano ka talaga. May nakakakita man o wala. Kahit sa school. Kahit sa bagay, pakita natin yung pagiging totoong Kristiyano. Amen po ba? Lahat po tayo ay pumikit at manalangin. Panginoong Hesus, sa oras pong ito ay nagpapasalamat kami
dahil tinuruan niyo po kami ngayon na maging or na magalak, Panginoon, kung meron mang dumating na mga pag-uusig sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na sa bawat isa na nandito na kami, Panginoon, ay maging totoong mga Kristiyano, Panginoon. Tayuan namin yung katotohanan. Sabihin namin yung katotohanan sa mga tao, Panginoon. Lord, turuan niyo kaming maging mapagmahal, Panginoon, kung maging negative man yung respond nila sa amin sa katotohanan, Panginoon. Turuan niyo kami maging matyaga, Panginoon. At turuan niyo kami maging kamukha mo, Panginoon, sa harap ng persecution, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kami ay pinili mo, Panginoon. Kung kami man ay kinamumuhian ng mundo, una ka nilang kinamuhian, Panginoon. Kung ano man yung nangyari sa iyo, Panginoon, nangyayari din sa amin. Kaya salamat, Panginoon, dahil ipinapakita mo sa amin na ito yung sign talaga na kami ay mga totoong follower mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil yung mga totoong susunod sa iyo, magka-follow sa iyo ay talagang magpapasa ng kanilang krus, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami na lagi naming pasanin yung krus namin araw-araw, Panginoon. Mai-deny namin yung sarili namin at magawa namin yung katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Lord, dalangin namin ng kagalakan, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok at ng pag-uusig sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami maging magalak, ng may kapayapaan pa rin at magpatuloy pa rin kami sa pagiging Kristiyano namin, Panginoon, sa kabila po ng mga pag-uusig sa amin. Lord, turuan niyo kami at tulungan niyo kaming maging matapang, Panginoon, na sabihin ang katotohanan, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging matatag sa pagtayo sa katotohanan, Panginoon, sa kabila po ng mga nangyayari sa mundo, sa lahat ng kasalanan, yung mga kasalanan ng mundo ngayon, sa pagtindi ng mga kasalanan. Lord, tulungan niyo kami na tumayo sa katotohanan. Makita yung light, Panginoon, sa amin, yung ilaw, Panginoon, yung liwanag sa amin, Panginoon. Magliwanag kami sa mundo na ito na nadidimlan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Magmula po sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, maging liwanag kami sa aming mga family, sa trabaho, sa school, Panginoon. Kung saan man kami naroroon, Panginoon, maging liwanag kami, Panginoon, sa kanila. Makakita sila ng hope, Panginoon. Lord, na mayroon pang pag-asa na mabago yung buhay nila, Panginoon. Kaya Lord, sa lahat po na nandito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, Lord, yung katatagan at kalakasan ng loob sa kanila na ipakita, Lord, yung pagiging Kristiyano. I declare yung boldness, Panginoon, sa kanila. Napakita talaga nila na sila ay totoong Kristiyano, na sila ay tumatayo sa katotohanan mo, Panginoon. We apply your blood sa bawat isa sa amin. Maging sa lahat ng Kristiyano, we declare boldness, Panginoon. Lord, mapakita namin, Panginoon, totoong pagiging Kristiyano, Panginoon. Yung pagiging Kristiyano na may pagmamahal sa mundong ito, na gusto naming silang maligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, at dalangin namin na sa pagtayo po namin bilang totoong Kristiyano ay mag-glorify ka, Panginoon, yung pangalan mo, Panginoon. May taas namin ang pangalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa oras ito, ingatan niyo rin po kami sa pagkatapos po ng gawain na ito. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi namin. We apply your blood, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, makakauwi kami ng ligtas. Salamat, Lord. Lalapit din namin, Panginoon, yung nangyayari sa mundo, Panginoon. Ano man pong sitwasyon ng mundo namin ngayon, especially sa Middle East, sa mga nangyayaring gera, Lord. Lahat pong ito ay nilalagay namin sa iyong paanan, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, yung nangyayari na ito. And let your will be done, Panginoon. Kung ano man po yung kalooban niyo, Panginoon, ito po yung masunod sa nangyayari sa mundo namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw pong may taas sa buhay namin. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng iyong anak ko si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At dito na po nagtatapos ang ating by the way, sa Sunday po ay meron tayong spiritual family class, March 22, di Sunday po. 8:30 po yun. Sa lahat ng hindi pa official member na ating church, meron po tayong spiritual family class sa March 22. And Next Gen Align na po. Tama po ba? Next Gen Align. Next Gen Align, 9 to 13 years old, 14 years old. Sa Sunday din po yun, alas 4 ng hapon. Yun lang po. God bless everyone sa lahat po na nasa online. Bye-bye po.